Gabi na nang sunduin ni Ren si Althea sa ospital. Dinaanan siya nito doon. Tahimik na nakaupo ang babae sa passenger seat na parang ang lalim ng kanyang mga iniisip na hindi nakaligtas sa paningin ng asawa. Nang dumating sila sa may intersection at huminto. Nilingon na ng lalaki ang kanyang asawa na parang puno ng mga pag-aalala. Malalim siyang bumuntong hininga at ipinatong ng kamay sa ibabaw ng palad ni Althea. Saglit siyang nilingon ng asawa pero kapag dakay muling iniiwas ang mata. Umiyak ka ba? Marahan niyang haplos sa kamay upang mapalingon muli ang mukha ng asawa. Marahang tumango si Althea matapos na harapin ang kanyang asawa. Nagdadalawang isip kung sasabihin ba kay Renz ang laman ng kanyang isip patungkol sa kanyang hipag. Baka kasi mali rin siya. Nag-aalala ko kay Britney. Mukha siyang may sakit. Sinabi ko magpa-check up siya pero ang sabi niya okay naman daw siya. Hindi ko siya hiningian ng result dahil alam kong ayaw ko mapahiya siya. Gusto ko siyang ipa-check up. Kapag nakita kong resulta noon ng sarili kong mga mata, saka pa lang ako matatahimik. Bakit hindi mo sabihin yan sa kapatid mo? Siya dapat ang masigit na nakakaalam niyan. Yun nga ang plano ko. Baka mamaya tumanggi pa rin si Britney kaya doon na lang natin ipagawa ang test mismo sa ward kung saan naroon si Kenji. Siguro naman hindi natatanggi noon si Britney. Sa tingin mo? Napangiti na doon si Renz. Napakatalino talaga ng kanyang asawa. Dumukwang siya palapit sa kanya at bilang premyo ay tinaniman niya ng ilang minutong halikang labi ng asawang bahagyang napanganga. Kaya love na love kita eh. Wala kasi akong tiwala na si Britney lang ang pupunta sa doktor upang magpa-check up. Alam mo na, kiling pa ng ulo ni Althea na kaagad namang naunawaan ng kanyang asawa. Basta, diskumpiyado ako. Nagulat si Britney at Kenji ng gabing iyon nang pumunta doon ng nurse at sabihin na nag-request si Althea na physical exam ni Britney. Paulit-ulit pang binasa ni Kenji yon na pangalan nga ng asawa niya to. Baka kasi nagkakamali lang ang nurse nung pumunta doon, subalit hindi. Para nga to sa kanyang asawa. Request po to ni Mrs. Almeda, Mr. Baruel. Kailangan po mag-fasting ng inyong asawa hanggang bukas ng alas 8 para po hindi magkaroon ng anumang aberya sa test na gagawin namin sa kanya. Bakit? Tanging tanong ni Kenji na salit-salita ng tingin kay Britney at saka sa nurse na kaharap. Hindi niya makuha kung bakit kailangang i-check up ng asawa gayong mukha naman tong normal at healthy. Po, ang tanong niyo po ba sa akin ay kung bakit po ba kailangan mag-fasting Mrs. Baruel? Kinaway ni Kenji ang isang kamay upang sabihin na huwag siyang pansinin ng nurse. Hinintay niya umalis ito bago muling hinarap si Britney. Kinakausap pa rin naman siya ng kanyang asawa ngunit daman niya ang panlalamig nito sa kanya dahil sa nangyari. Naintindihan naman niya kung saan to galing at isa pa ay inaasahan niya na yon. Pero ayos lang naman sa kanya. At least kinakausap pa rin naman siya nito. Yun ang mahalaga. Hindi kagaya dati na literal na deadma ang pagtrato nito sa kanya na para bang iba siya. Han, bakit kailangan mo magpa-check up? May sakit ka ba? Bakit si Odessa pa ang may hiling? Nilingon na ni Britney ang asawa. Wala siyang planong ilihim ang napag-usapan nilang dalawa ng hipag. Sa tingin niya wala na rin naman siyang lusot. Ito na ang nagdesisyon. Pababayaan na lang niya lahat. Hindi ko alam. Napansin niya raw na mukha ko may sakit. Pagbibigyan ko na lang para matapos na. Kilala ko siya. Hindi titigil oras na tanggihan ko. Sinabi ko naman na okay ako. Ang kulit niya talaga. Napag-isip ni Britney na panahon na para malaman nila ang sakit niya. Napapagod na rin naman kasi siyang itago iyon sa kanila. Lalo na kay Althea na alam niyang ang talim ng mga mata sa mga nagsisinungaling. Yung tipong kahit na anong galing niyang maglihim, sa bandang huli malalaman pa rin. Mabuti naman at pumayag ka. Han, alagaan natin pareho ang kalusugan natin para sa future. Sambit pa ni Kenji na pinagmasdan ang itsura ng kanyang asawa. Mukha nga naman tong may sakit kaya siguro naisipan ng kanyang kapatid na patignan ito sa doktor. Bagay na hindi niya pinagtuunan ng pansin dahil busy siya sa maraming bagay. Sure siya na healthy to. Para sa mas masayang pamilya, hindi siya pinansin ni Britney. Ubos ng lakas niya dito upang patuloy na makipagtalo. Hindi na rin niya sineryoso pang mga pinagsasabi nito dahil nauumay na siya. Wala na rin namang silbi yun sa kanya. Huwag kang mag-alalahan, sasamahan kita sa check-up mo bukas. Kinabukasan hindi mahagilap ni Britney ang asawa. Nang tawagan niya ito'y napuno lang ng pagkadismay ang kanyang puso dahil nalaman niyang bigla tong may business trip na pinuntahan. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng kalagayan ng kanyang anak at ang napipinto niyang check-up, nagawa pa nitong umalis.
Pakiramdam ni Britney ay inabandona na naman siya ni Kenji, tipong bumalik muli sa dati. Babalik din ako, Han. Pasensya ka na. Magpasama ka na lang kay Manang Elsa. Nananakit ng puso doon ni Britney. Ang buong akala pa naman niya makakasama niyang talaga ito. Ilang araw lang din ako dito, babalik din ako kaagad. Gustong ibulyaw ni Britney na kahit wag na lang itong bumalik, ngunit mas pinili na lang muli na tumahimik. Ayaw niyang maubos ang energy niya sa asawa lalo pa ngayon na parang mas umunti pa yon. Sige, ikaw ang bahala. Tatawagan ulit kita mamaya kung hindi naman ay bukas. Sabihin mo sa akin ng result, okay? Pinatay na ni Britney. Hindi na niya sinagot ang huling sinabi nito dahil sobrang naiinis siya sa asawa. Manang Elsa, ikaw na lang pong sumama sa akin sa check-up. Baling sa matanda na biglang napaharap sa kanya. May bigla ang business trip si Kenji. Ang yaya na lang munang bahala kay Noah. Hindi naman din tayo magtatagal. Mga ilang oras lang ang gugugulin natin. Ang magpapatagal lang noon ay ang result na kailangan pang basahin ng doktor. Mahabang litanya ni Britney na tumayo para maghanda. Marahang tumango si Manang Elsa na napuno na ng pagtatakang mga mata. Malinaw niyang narinig na sasamahan ito ng kanyang asawa kung kaya naman hindi niya inaasahan na siya ang kakalad ka rin nito. Saka pa lang niya naalala na madaling araw kanina nang mabilis na umalis ang amo nilang lalaki. Halatang seryoso rin ang pinag-usapan nila ng nasa kabilang linya na malamang ay ang sekretary niya. Maiba ako, Madam Britney. Saan po pumunta si Mr. Baruel? Patungo na sila sa laboratory kung saan gagawin ang check-up ni Britney para sa araw na yon. Hindi ko rin alam. Gusto niyo po bang tawagan kung hipag niyo si Mrs. Almeda para samahan kayo? Natigilan sa paglalakad si Britney. Iniiling niya ang ulo. Wag na, busy yun sa kanyang kumpanya. Marami na ako naging abala sa kanilang mag-asawa. Sige po, Madam Britney. Ikaw po ang bahala. Tanghaling araw ding iyon ay lumabas ang result ng check-up ni Britney. Gulat na gulat ang doktor nang mabasa ang findings niya, lalo pat nakita niyang tila kalmado lang ang pasyente. Tinanggal pa nito ang kanyang suot na salamin ng ilang segundo bago muling isinuot yon at hinarap pa si Britney na kalmado pa rin nakaupo doon. Parang hindi makapaniwalang doktor na ganitong reaksyon niya. Makikita sa itsura ng doktor ang hindi niya pagiging kalmado. Siya yung nag-aalala sa katatagan ng pasyente. Ilang beses na gumalaw ang Adam's apple ng doktor upang kalamayin ang sarili at huwag mapagalitan ng kaharap niya. Doc, may problema po ba sa result ng check-up ni Madam Britney? Si Madam Elsa na hindi mapakali sa itsurang ipinapakita sa kanila ng doktor. Alam niyang may mali, inaasahan niya na yon pero hindi sumagi sa kanyang isipan na magiging malala yon. Bukod sa mabilis siyang mabawasan ng timbang, madalas din siyang walang energy. May iniinom din siyang painkillers para sa madalas na pagsakit ng kanyang ulo. Kalmado pa rin ibinaba ng doktor ang papel sa kanyang table at tinarap na sila matapos itong pagsalat kupi ng kanyang dalawang palad at lumunok ng laway. Naburong mata niya kay Britney. Nasaan si Mr. Baruel, Mrs.? Kailangan ko siyang makausap regarding sa result ng check-up mo. Doon pa lang ay may naamoy ng kakaiba si Manang Elsa. Umiling si Britney at payak na ngumiti. Hindi niya alam kung nasan ngayon ang kanyang asawa. Business trip ang sabi niya pero kakaiba ang kutob niya. Tumikim si Manang Elsa upang kunin ang atensyon ng doktor na halatang seryosong sasabihin nito. Dok, pwede niyo naman pong sabihin sa akin. Pasensya na Manang pero kailangan family members niyang dapat kong kausapin dito. Ganun po ba? Sige po, tatawagan ko si Mr. Baruel ngayon. Kinuha na ng matandang kanyang phone at sinubukan niyang tawagan ng amo niyang lalaki. Nagri-ring lang yon. Pero hindi ito sinasagot ni Kenji na sa mga sandaling iyon ay may mga inaasikaso na. Nang makulitan ng lalaki sinagot niyang tawag pero hindi naman nakatuon ang atensyon niya sa tawag. Tahimik na pinanood lang siya ni Britney. Siya dapat ang gumagawa nun pero pagod na siyang mamalimos. Pagod na siyang makiusap dito. Sawang-sawa na siya sa pangbabaliwala ni Kenji sa kanilang mag-ina. Mr. Baruel, may sasabihin po ako sa inyo. Manang Elsa, sobrang busy ko ngayon. Pagbalik na lang tayo mag-usap. Anitong agad ng pinutol ng tawag. Sa sobrang pagkabalisa ni Manang Elsa, hindi na niya napigilan pang maiyak na lang doon. Hinarap na siya ni Britney. Alam na ng babae kung bakit ganitong inaasta ng matandang babae. Hinawakan itong kamay ng matanda na lalo pang humikbi nang makitang unbothered niyang mukha. Yung tipong halata sa mukha ni Britney na alam na niyang resulta na yon. Inaasahan na niyang magiging result. Manang Elsa, ako na magsasabi ng totoong sakit ko. May sakit po ako sa bato, CKD. Chronic kidney disease at stage 5 na siya. Basag ni Britney sa kanyang katahimikan na nagpagulantang sa mga naroon. Natutup na matanda ang kanyang bibig at nilingon ng doktor upang siguraduhin niyang totoo ang sinasabi nito. Marahang tumango ang doktor na may malungkot na mga matang nakatingin na kay Britney.
Medyo matagal-tagal na nung nalaman kong tungkol dito. Pasensya na, Doc. Inabala pa namin kayo. Nalaman ko pa to noong nagtungo kami ni Kenji sa Batangas. Nagpapatreatment naman ako, nagpapadialysis. Kaya lang, ngayon na narito tayo sa ospital dahil kay Noah, ay ilang session nang nakaligtaan ko. Kung ano man ang magiging kapalaran ko, tanggap ko na. Nagpapadialysis nang ako sa pag-asang baka may mag-match na kidney sa akin. Malay natin, hindi ba? Magkaroon ng isang himala. Pumipiyok ang boses na tanong ni Britney kahit nabakas doon ng sakit at kalungkutan sa mag-isang pinagdaanan niya. Malay natin, biglang magkaroon ng available kidney na magmamatch sa akin para sa transplant. Ganun pa man ay mentally prepared na rin ako. Hindi rin naman porket may transplant ay safe na ako. Mabilis na tumayo si Manang Elsa at mahigpit na niyakap si Britney. Madam Britney, bakit hindi mo kaagad sinabi? Hindi mo naman kailangang indahin ang sakit ng ikaw lang. May asawa ka, narito ako. Maraming nagmamahal sa'yo. Hindi mo kailangang itago ang karamdaman mo. Tinapik ni Britney ang likod ng matanda nang lumakas ng iyak nito habang nakayakap sa kanya. Madam Britney naman, hindi mo kailangang mawala ng pag-asa. Gagaling ka pa. Gagaling ka. Hindi na nagsalita pa si Britney na hinayaang ilabas ni Manang Elsa ang lahat ng sama ng kanyang loob. Nang kumalmang matanda ay hinarap ni Britney ang doktor na nakatingin lang sa kanila at matamang nakikinig. Dok, makikiusap sana akong huwag mo nang sabihin pa sa ibang result lalo na kay Mrs. Almeda. Ibinuka ng doktor ang bibig na halata na doon ang pagtutol. Hindi yun pwede. Hindi niya ito pagbibigyan. Ako nang bahalang magsabi sa kanila. Huwag mo sana akong pangunahan, Dok. Itutuloy ko pa rin naman ang dialysis. Huwag kang mag-alala, Dok. Susubukan kong patuloy na lumaban para sa anak ko. Labag man yun sa kalooban ng doktor ay pinili pa rin niyang tumango. Marahil ay nang dahil yun sa awa kung kaya naman napilitan siyang pumayag sa gusto ng babaeng kamuntikan ng lumuhod sa kanyang harapan kung hindi niya pagbibigyan sa kanyang kahilingan. Nakikinita niya na marami ng isipin ng pasyente. Kung kaya naman nahayaan na lang niyang mag-decide ito ng kung ano ang gusto niya. Napilitan siyang gawa ng babae ng maayos na resulta ng check-up na dala lang ng pagkahabag. Yun ang ipinakita nila kay Althea na nung una ay napakunot pang noo dahil ibang expectation niya. Britney, talaga bang ayos lang ang pakiramdam mo? Tumango si Britney at malapad na ngumiti. Nahigit na ni Manang Elsa ang kanyang hininga noon. Sabi ko naman sa'yo, ayos lang ako eh. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Ayaw na ni Britney na makadagdag pa sa problema ng mag-asawa ng balita niya ngayon ay nahaharap sa ilang problema sa mga investors lalo na sa kumpanyang pag-aari ni Althea. Kagaya ng kanyang asawa ng araw na yon ay kailangang umalis ni Althea ng bansa para sa kanyang importanteng business trip. Sigurado ka talaga ha? Kakausapin kong doktor na gumawa sa'yo ng test. Iginalaw lang ni Britney ang kanyang balikat bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Althea. Hindi man lang siya dito nababahala na sabihin itong katotohanan sa resulta ng check-up niya. Kinausap nga ni Althea at kung ano ang nasa papel, yun ang kanya sinabing kalagayan ni Britney kuno. Kaya napanatag na doon si Althea. Naging kampante ang babae, total malaki ang tiwala niya sa doktor na yon. Panatag ang kalooban niyang umalis ng bansa kinagabihan. Nang araw din na yon, dumating ang araw ng pagka-discharge ni Noah at isang linggong matuling lumipas ngunit walang Kenji na umuwi mula sa business trip niya. Nag-extend pa ito sa pag-akalang ayos lang ang lahat sa kanyang mag-ina na nalamang lumabas ng anak niya dahil magaling na rin ito. Ni hindi niya rin magawang tawagan ang asawa niya. Kamustahin man lang. Madam Britney, sigurado po ba kayo na hindi niyo kailangang pumunta ng ospital para magpa-dialysis? Maganda ang sikat ng araw noon kung kaya naman nasa bakuran ng mag-inang sina Britney at Noah. Parang lantang halaman ang itsura noon ni Britney. Ngunit nagawa niya pang ngumiti kay Manang Elsa at saka marahang tumango sa kanyang anak kahit na masama ang timpla ng kanyang katawan. Kanina pa sila doon mabagal na naglalakad. Dinadama ang init ng araw. Sobrang na-appreciate ni Britney ang magandang panahon kahit na halos araw-araw naman nalang ginagawa yon matapos makalabas ng ospital ni Noah. Iba ang pakiramdam niya para sa araw na yun na hindi niya kayang ipaliwanag sa pamamagitan ng salita. Ang ganda ng panahon, huwag nating palungkutin. Hindi ba anak, Noah? Kausap ni Britney sa akin yung anak na namumulot ng mga dahon ng puno ng mangga na patuloy na nahuhulog sa ihip ng banayad na hangin. Hindi niya magawang tingnan sa mata ang matanda. Hindi mapakalit kanina pa rin nag-aalala. Nakikita niyo naman na okay lang ako. Huwag na nga nating pag-usapan ang sakit ko, Manang Elsa. Hindi niyo po maaalis sa akin yun, Madam Britney.
Dahil isang beses pa lang po kayong umattend doon magmula nang lumabas si Noah. Hindi po na't ilang session ang kailangan niyo doon. Sagot ng matanda. Huminga ng malalim si Britney, tumigil sa kanyang paglalakad at kinarga na si Noah. Agad niya ring ibinaba ang anak nang makaramdam ng pagod sa pagbubuhat dito. Wala pa man yung ilang minutong ginagawa. Kami na pong bahala sa kay Noah kung yun po ang inaalala mo, Madam Britney. O kung hindi po pwede niyo naman kaming isama. Handa kami maghintay sa may parking lot hanggang sa matapos ka. Hindi sumagot si Britney na natiling tikom ang kanyang bibig. Yung tipong wala yun sa kanyang plano. Isa pa po ay hindi na po mangyayaring lahat na naganap noon sa inyong anak. Ipanatag niyo pong loob niyo. Isipin niyo po yung sarili niyo, madam. Maging makasarili naman kayo kahit ngayon lang. Nilingon naman ng Elsa maraming bodyguard na nakabantay sa labas ng kanilang gate at panay ang tingin sa kanilang banda. Sa dami nila, imposibleng makalusot pang sino mang may masamang balak sa mag-ina kung kaya naman tahasan na niyang nasasabi ang bagay na yon. Babantayan na rin namin ng maayos si Noah. Kaso inaalala ko po yung kalagayan niyo, madam. Bahagyang lumapit si Manang Elsa upang bumulong sa among bahagyang natigilan sa sasabihin niya. Baka mamaya sobrang lala na niyang sakit, Madam Britney. Habang maaga pa ay may lunas pa, please po. Manang Elsa, hindi mo ko kailangan alalahanin. Ayos lang ako. Kita mo namang hindi ba? Malakas ako. Pinadyak ni Manang Elsa ang kanyang isang paa. Nakailang beses niyang tinatawagan si Kenji, ngunit palagi siya nitong pinapatay ng tawag at hindi iyon sinasagot. Sobrang nag-aalala siya lalo nang malaman ng matanda na kapag hindi nakapag-dialysis ang among babae, ay malalaso ng dugo nito. Panay na rin palagi ang sakit ng ulo nito at mas lalo pang bumababa ang energy ng katawan. Saka namutla. Madam Britney naman. Biglang bumagsak ang katawan ni Britney na tuluyan ang nawala ng malay bago pa man matapos ni Manang Elsa ang kanyang sasabihin. Hindi na malaman ng matanda kung alin ang unang pupulutin. Si Noah o ang ina nitong parehong nakabulagta na sa madamong banda ng bakuran. Parang panandali ang tumigil ang ikot ng mundo ng matanda. Nablangko ng isipan niya. Yun ang nga bang sinasabi niya kanina. Madam Britney! Noah! Hindi malaman ang gagawin ay mabilis na nagpanik si Manang Elsa. Matapos nabuhatin ng batang malakas ng umiyak, hindi na alam ng matanda kung sinong tatawagan niya. Nagkukumahog na lumabas ang yaya ni Noah at kinuha sa kanyang bata. Kasunod ang ilang mga maid na nagulat sa sigaw niya. Alam niyang imposible pa rin pero sinubukan pa rin si Kenji. I-contact ng matanda kahit nabatid nitong nasa malayong among lalaki at walang kasiguraduhan kung masasagot nito ang tawag. Lingid sa kanilang kaalaman na sa mga sandaling iyon ipabalik na ng bansa si Kenji at hindi na nito pinili pang tumawag upang ipaalam sa kanila. Gusto niyang isurprise pag-uwi ang kanyang asawa at anak. Sa labis na pagkataranta ni Manang Elsa ay sa altayan ng tinawagan niya na hindi rin naman niya makontak pa. Ano bang nangyayari sa kanila? Bakit wala akong makontak? Bakit? Pigil ang hingang tanong niya. Yung asawa ni Mrs. Almeda ang tawagan mo Manang Elsa, suggest ng yaya ni Noah. Na umiyak na rin at sinasabayan ng batang karga niyang itinuturong nakahandusay pa rin doon si Britney. Nasapo na ni Manang Elsa ang ulo. Wala pa rin tong mali at putlang-putla ng mukha na parang lalayasan ng buhay. Sinunod ni Manang Elsa ang kanyang payo. Tinawagan niya si Renz kahit na walang katiyakan kung makokontak niya bang lalaki, kagaya ng asawa at hipag ng kanilang among babae na malamang ay busy. Mr. Salmeda, nakikiusap po ko sa inyo. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po si Madam Britney. Nabitawan ni Renz ang hawak niyang papel na marinig ang malakas na pag-atungal ng maid ng dati niyang sekretary. Hindi niya maintindihan kung ano pang pinagsasabi ng matanda dahil sa pag-iyak. Bakit? Anong nangyari kay Britney? Ipaliwanag mo ng maayos. Nahimatay po siya at... Ano? Nasaan kayo? Nasa villa ba? Opo, Mr. Salmeda. Pinatay kaagad ni Renz ang tawag at halos patakbong lumabas ng kanyang opisina. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero batid niyang urgent to. Habang patungo sa villa ay kumontak siya ng ambulance na kailangan naroon na rin pagdating niya. Hindi niya alam ang tunay na sitwasyon pero kailangan to. Bakit ba siya nahimatay? At saka hindi ba ito alam ng kanyang asawa? Akala ko ba okay lang sila? Sunod-sunod na tanong ni Renz. Manang Elsa, sagutin mo ko. Ano bang totoong nangyayari? Sa pagitan ng malakas na paghikbi ay sinalaysay ni Manang Elsa ang findings ng check-up noon ni Britney. Nangatal ng labi ng matanda. Hindi niya na alam ang gagawin. Yun kasi ang hiling sa kanya ni Britney na sinunod lang naman niya. Sana pala hindi na lang siya dito sumang-ayon at nilabag niyang lahat. Ano? At inilihim niyo yun? Hindi mo ba naisip kung gaano kadelikado ang lahat ng ito sa kanya? Pagdating sa hospital ay kaagad na diniretso si Britney sa emergency room.
Ipinaliwanag ni Renz ang sitwasyon sa doktor na sumalubong sa kanila. Makailang beses niyang tinawagan si Altean ang alam niya iparating na ng bansa ngayon. Kailangang malaman itong lahat, maging ang bayaw na si Kenji. Wala siyang makontak sa dalawa, kung kaya naman ang pinagbalingan niya na ay si Caroline, na sekretary ni Kenji. Ilang araw ay nakabalik ng babae ng bansa subalit naiwan pa doon si Kenji na kasama niya. Pwede bang tulungan niya akong hanapin kung nasan si Gavin de Gia, yung kapatid ni Britney? Mr. Salmeda, ano pong ibig niyo sabihin? Bakit kailangan po siyang agad-agad na hanapin? Basta, kailangan natin siyang mahanap kahit pagalugarin natin ang buong mundo. Kailangan siya ng kapatid niya. Kung sakaling mabilis natin siyang mahahanap, maaaring mapacheck ang kidney niya kung maaari ba siyang maging organ donor. Kung wala naman ng panahon, hayaan nating makasama niyang kanyang kapatid. Puno ng laman na saad ni Renz na nagpagulantang din kay Caroline nang marinig ito. Ano ang mangyayari kay Britney ngayong lumalala ng sakit niya? Ano ang gagawin ni Kenji kapag nalaman ng kalagayan ni Britney? At mahanap kaya ang kapatid ni Britney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.